Tiis ganda. Said, Miss Kim, yes po. pogi ba ako in person? Yes. Mabango pa. Mabango pa. Oh, syempre. You know, there's double chin. Yeah. Paano ba matanggal yun? Hindi ko naman i-deny yun. Pagbigyan nyo na ako. What is up, guys? It's your favorite Tito Chuck. And today, babalik tayo sa dermatologist because meron akong appointment ng 4 p.m. sa kanya. Gaya ng sinabi ko last time, as you grow older, marami kang gustong ipagawa to improve yourself and wala namang masama doon. Kailangan nating ibalik ang fountain of youth kung meron pang i-improve. So apart from that, so last night, lumabas kami ng mga closest friends ko, my best friends in high school. Although hindi kami kumpleto because the other, yung isa naming friend, she has to take good care of her kids muna last night. And the other one, she's in New York now to spend the holidays with her family. Kasi based doon yung parents niya. And minute ko rin yung mommy niya nung nasa New York ako. Insert ko lang tong clip na to. So sabi ko nga kanina, hindi kami nakompleto last night nung dinner namin ng friends ko sa Bodika. It's my first time there. It's in Mega Tower. It's a very nice resto. Ganda na interior. Sarap ng food. Ayun nga, so hindi kami nakompleto. How could I forget? Oh my God. Si Maan, her family now is based in Canada. Yesterday, nakakatuwa. She has the sweetest kids. Nanunood sila nung vlog ko. They had to stop para yung movie night nila. Kasi they wanted to watch Tito Chuck's vlogs daw. And I'm really happy na parang kahit konti lang yung subscriber ko, parang nakakatuwa na yung reach niya na parang, of course, syempre, nasa YouTube naman. But, napaka-surreal lang na may nanonood sa Canada, may nanonood sa Qatar, may nanonood sa US. Alam mo yun, kahit konti lang yung subscribers ko. Ang sarap sa pakiramdam. And please tell Wancho that Tito Chuck prayed before I had dinner the other day. Nakakatuwa kasi sabi nung baby niya na isa, parang, why did he not pray before eating? Why didn't you pray before you eat? So, I told her, I told my friend na, tell him na nag-pray ako before eating. That's a lie! Guys, pray before eating. So, back to the regular clip. Last time. So, nag-dinner kami, then we had a couple of drinks, and then we went to Rampa. Ang saya pala dun sa Rampa. Parang, napanood namin si Precious Nicole. Ang galing niya, grabe. And then, umuwi na. Ang pinaka-happy doon was, minute namin, isa naming super close friend na si JM. So, basically, he was based in Manila before. Nag-study siya sa Manila and went to college also in Manila. And then, so lagi kami nagpa-parties dati. And then, bumalik na siya. Well, he has to take care na ng family business nila in Laguna. So, bumalik na siya doon. And for the longest time, hindi siya nagpapakita sa amin until last night. So, we are really happy and we're so glad na nakita namin siya. So, there, papakita ko sa inyo yung mga papagawa ko later. And let's see kung may ipopogi pa si Tito Chuck or
Yun na talaga, todo na. There's double chin. Sorry. You know, there's double chin. Paano ba matanggal yun? Alright guys, so kadarating ko lang dito sa clinic and so basically I'll be having my CO2 Fraxel today and then meron siyang downtime for ilang days, so let's see kung ano magiging itsura ko later. Mabilis lang. Gaano ka tagal yung downtime? 4 days. 4 days? Nagtatagal po. So, meron akong travel sa January 2. So, para fresh tayo ate. Miss Kim, Yes po. pogi ba ako in person? Yes. Mabango pa. Mabango pa ako, syempre. Sabi ko rin, bango naman ni sir. Mabango raw si Tito Chuck. So, Ano tayo ng anesthesia sir? okay ate. So, nilinis lang niya yung face ko ngayon, tapos maglalagay na si ate ng anesthesia. Yes sir. Ate, pakikapalan ha. Opo. Itodo mo yung kapal ng anesthesia na yan. Mababa yung pain tolerance. Mababat pain tolerance ko, super. Masyado na maraming nanakit sa akin kasi. May hugot pala May sir. hugot pala. Kailangan magpa-fresh kasi, di ba? Opo. Pero maganda to yung CO2 sir. Mhm. Kasi mariremove yung first layer ng skin natin. Kaya nga eh. Ang aim ko ngayon ate, maging fresh, Yeah. mas magmukhang bata. Mabata ka na. Ganito pala feeling maging lumpia. So guys, naglagay sila ng anesthesia because magle-laser sila later. So I'll probably have 2 sessions kasi yun lang yung time na meron ako dito sa Philippines. Then after that, babalik na naman tayo sa Doha. Also, hope maging fruitful tong vacation ko this year because nag-check ako ng possible business ventures dito sa Philippines. Let's go! So I'll have some meetings, some inspections, things like that. And I hope mapagkasya ko yung time ko. Squeeze ko yung time ko. Pogi daw ako, sabi ni ate, and mabango. Well, true sa mabango. Sa pogi, konti lang naman. Kasi yung pogi, ano na yun eh. Joshua Garcia levels eh. Konti lang. Here we go. Natakot. Hindi naman, sir. Kaya mo yan, sir. Kaya mo. Gaano ka tagal yung procedure? Mga more or less mga 20 to 30 minutes lang naman po. Test ko na po siya ngayon, sir. Saan? Sa dito po, sa chin area po. Okay. Ano po, sir? Nasa 6 lang po yung intensity natin. How about, sir? Kaya. Kaya. Taasan natin, sir. Sige, next. Sa 6 tayo, sir. Kanina, gawin natin 7 para Taste ganda. set. Are we done? Ano po, sir? Can I open my eyes? Pwede Yes na? po, sir. Ayun po. Wow! Sir. Yeah, medyo Tapos, sir. na-redness lang po siya, pero it's okay, normal lang po yan. Ang weird ng feeling, pero very tolerable naman. Tolerable naman po yun, sir. After yun, nakita lang po better. So, Sure. The things that we have to do. Ate, anong name mo nga ulit?
Jana po. Ako Jana. yung nag-wet and dry sa inyo last time. Yes. So that's Ate Jana. Miss Jana. And the other one is Miss Kim. Miss Kim, And yeah. si Doc Maha po yung ating derma doctor. Yes. So na-track na ako ni Doc Maha. Katatapos lang ng CO2 Fraxel session ko. And I thought sobrang sakit niya, pero hindi, tolerable naman pala. Masyado lang ako nag-anticipate kasi sobrang baba ng pain tolerance ko. So whenever I undergo, or if whenever I do something, lagi ko sinasabi sa doctor na mababa yung pain tolerance ko, which is true. And lagi ako nag-overthink. And for some reasons, tolerable naman pala siya. Weird lang ng feeling. Weird lang talaga ng feeling. That sinasaktan mo yung sarili mo. Look better. I was supposed to do another procedure. Kaya lang si Doc, she has to leave na maaga because meron pa siyang another patient sa Pangasinan. So sabi ko, nag-message na lang kami na set namin ng ibang araw. Hindi ako pwedeng lumabas for a couple of days. And then it's also a good opportunity for me to edit din yung next video. So I'll have more time. And ito na yung rest talaga. House lang, hindi makakalabas for a couple of days. In preparation for my upcoming trip, which is sobrang nilook forward ko. There you go. Dito naman tayo. Papagupit naman tayo with Sir Alex. Hi. Inaayos niya yung hair ko ngayon kasi medyo hindi maganda yung pagkaka-style sa akin nung last na gupit ko. And siya ang nakakapag-correct ng mga pangit na areas ng hair. Ayan. So today's self-love, self-care day. Medyo mahapdi na yung face ko. Nawawala na yung effect ng gamot yata. Bibigyan daw niya ng hostisya. Para poging-pogi na si Tito Chuck talaga. So yun nga, hindi ako experimental sa hair. I've always had this haircut for the longest time. Although in my early 20s, doon nag-experiment ako ng long hair because yun, dati uso yun, di ba? But ang hirap i-maintain. Gusto ko yung simple lang, clean. And I usually have my haircut every 2 weeks. So there, katatapos ko lang magpagupit. I'm going to meet Nudra. May merienda lang siguro. Hindi naman ako makakalabas for ilang days dahil I have to heal the Fraxel eh. I have to heal my skin muna. Guys, so andito kami ngayon sa subdivision namin. Meron kaming local coffee shop dito. I just got back from the mall. Nag-dinner kami with mom and my tita. Kasi nakita ko sila doon sa mall kanina. Medyo tinamad pa ako umuwi. And then sabi ko, mag-coffee muna tayo. Kasi hinatid ko din tita ko kanina sa house nila. So, it's a gated community. Maganda yung community. And slowly, nakikita ko yung progress niya. Like, may mga coffee shops na like this one. And there's another one malapit dito, and then meron pang malapit dito. So, ang cute lang. Yun lang naman nangyari today. Hopefully, hindi maging matagal yung downtime, yung pag-heal ng skin ko. Sana, kasi, ang tawag dito, mangingitim siya, parang mag-flake or scab or something. So, lagi kong sinasabi sa kanila, ang hirap pala maging full-time vlogger or maging artista kasi minsan di mo alam kung ano yung sasabihin mo in front of the camera. Ang weird din na nakikipag-usap ka sa isang maliit na hole dito. Nung bata ako, dream ko maging artista. So sabi ko sa family ko, ito na yata yung way ko para... Oo. So wait, may story pala ako. So, nung bata ako, gustong-gusto ko mag-artista. Eh, since pangit naman ako, hindi naman ako pwede mag-artista. Hindi rin ako, wala rin akong katalent at all.
So sabi ko, baka ito na yung way ko para makita sa TV. So ito, yung simple way ko na pag-video sa sarili ko. Kunyari artista na lang tayo. So yun nga, story time. Nung 7 years old ako, yung isa kong pinsan and ako, gusto namin mag-artista noon. And then, if you know, yung Ang TV, you know, Ang TV, di ba? So, pumila kami sa ABS-CBN na sobrang haba sa may Mother Ignacia nang wala naman kaming, na hindi kami nag-prepare ng anything, ng sayaw or anything or kanta-kanta. Basta pumila lang kami. And then, yung malapit na kami sa gate, umalis na rin kami. Dahil sobrang haba ng pila. Tapos parang, ewan ko ba, ano ba nangyari nun? Parang, wala rin naman yata kaming dalang tape nun eh. Ayun, so ibig sabihin hindi talaga pwede. Tapos yung lumalaki na ako, ganyan, parang gusto ko naman maging chef. Pero sana pala yun nalang kinuha kong course siguro kasi ang hilig ko din magluto. Ayun, yun yung story time ko. So minsan, nagpe-pretend na lang kami rin magkakaibigan na parang, kunyari, nasa harap kami ng mirror, nasa harap kami ng camera, kunyari, ngingiti kami ganyan, kunyari, VTR, ganyan-ganyan. Makapal kasi mukha ko dati, mahilig ako magsayaw-sayaw. Actually, minsan randomly sasayaw ko eh. Di ba nga, dun sa last video ko, yung isa kong video, parang may pinakita pa akong clip doon that I was dancing. That was sa isang platform. Ayun, doon ko lang napapakita yung kakapalan ng mukha ko. Pero guys, narinig nyo kanina, di ba, sabi ni ate, ang pogi ko raw in person, tsaka ang bango ko raw. Hindi ko naman i-dede na yun. Pagbigyan nyo na ako. Ano magagawa natin? Kahit hindi naman totoo. Nakakahiya. Na-excite na ako dun sa travel ko. In just a few days. Pero sayang, no? Ang dami ko rin naging travel in the past. Sana napakita ko rin sa inyo or na-share. Although, it's on my Instagram. Follow nyo rin ako sa Instagram ko. @ChuckNicolo. Ayun, nandun na may mga photos ko and some videos. Because usually, what I do, pag nasa Doha, so nagkakaroon ako ng dalawang travel. One in the Philippines, and isa sa destination na gusto ko. So, the last time was in the US. Medyo nami-miss ko na rin bumalik ng Europe. I hope I can show you more of my travel. Well, actually, yun nga naman yung purpose ng vlog ko is like daily life or lifestyle and travel. Uy, dito na yung coffee namin. Hi sir, hi ka naman sa vlog. Okay lang. Nag-hi si sir sa vlog natin. Ayun, so going back sa self-care and self-love, I think it's very important for us to, you know, have some self-care and self-love, because in that way you get to, you know, appreciate yourself, you value yourself and the things na mga na-achieve mo, mga nagawa mo, and at the same time it helps you improve to be better. Di tayo dapat nagsasettle lang sa kung ano meron tayo. Dapat we always learn something new, we learn to improve ourselves. Mga viewers, I think na hindi naman masama na, alam mo, from time to time, you pamper yourself, buy that shoes or bag na yung gustong-gusto mo. It's not bad. Pwede naman tayong kumurot ng konti sa mga naiipon natin. And then, pag nabili natin, iba yung fulfillment, iba yung happiness pag nabibigay natin yung mga ganong simple things sa sarili natin. Or, alam mo, para sa akin, isa rin sa magandang gawin is, alam mo yun, matulog na mahaba. Ang sarap kaya matulog. Dati nung bata ako, pag pinapatulog ako ng tanghali,
parang naiinis ka, pero now, parang para sa akin, luxurious yun. Yun yung mga simple things na ganyan. Of course, we have to look after our health. Di ba nga sabi, health is wealth. So, we have to make sure na we do our routine check-ups, mga blood works, and things like that. Because personally, ginagawa ko rin yun para lang, alam mo yun, makampante ako. Kasi we'll never know. As we age, di ba? Lagi ko yata sinasabi na as we age, nag-iiba na rin syempre yung pangangatawan natin and things like that. If you love yourself, mas alam mong magmahal ng iba. Or di ba nga sabi nila, paano ka magmamahal ng ibang tao kung di mo mahal ang sarili mo. So, dapat priority natin yung sarili natin, priority natin si God, priority natin family natin, health natin. Marami tayong dapat i-prioritize, in short. I'm going to end this vlog and again, I hope you could tell me naman kung if there's something na gusto nyo pang makita or improve ko sa vlog ko. I'm not an expert sa vlogging and I'm just starting, but I'm really having fun. You know what? Kwento ko lang, itong pagvo-vlog na to, na-enjoy ko siya. Hindi perfect ang editing, hindi perfect yung pagde-deliver ko ng things kasi sobrang bulol ni Tito Chuck. Minsan nawawala yung thought or yung ideas ko, but I'm really having fun and I think that's really important. You do something that you really like or love doing. So again, if you want me to, if there's something that I can improve on, please paki-comment naman down below sa comment box. Okay, so please like, share, comment, and subscribe to Tito Chuck's Vlogs. And may dumaan na motor at maingay. And as I always say, I love you. Bye.